Sa tingin mo ba, ang Nobyembre ay panahon lang para isara ang bakuran at kalimutan na ito hanggang tagsibol? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa mga abuhing at malamig na araw na ito, dito pala nakasalalay ang kapalaran ng iyong susunod na ani? Hindi ito tungkol sa dami ng pataba o kalidad ng binhi. Ang pinag-uusapan natin ay enerhiya. Isipin mo, ang gulayan mo ay isang malaking baterya. At ngayon, pwede mo itong i-charge ng 100% or hayaan mong maubos ng tuluyan. Ngayon, pag-uusapan natin kung paanong ang pagpaplano ng kama ng halaman sa Nobyembre gamit ang prinsipyo ng Feng Shui ay pwedeng magpabago sa kalidad ng mga gulay at prutas mo. Parang mahika, siguro. Pero kapag nakita mo na ang resulta, tatawagin mo itong teknolohiya. Handa ka na bang malaman ang sikretong tinatago ng mga ordinaryong agronomist? Humanda ka dahil sisimulan na natin ang pagbabago ng iyong isip at ng iyong lupain. Bago tayo humawak ng pala o lapis para magplano, linawin muna natin ang isang bagay. Ang Feng Shui ay hindi tungkol sa paglalagay ng gintong palaka sa ilalim ng kamatis or pagbitin ng mga pulang parol sa puno ng mansanas. Sa salin sa Chinese, ang ibig sabihin nito ay hangin at tubig. Ito ay isang sinaunang agham tungkol sa kung paano gumagalaw ang enerhiya na tinatawag nilang qi, binibigkas na chi, sa ating kapaligiran. Isipin mo ang qi bilang isang hindi nakikitang ilog na dumadaloy sa iyong lupain. Kung malinis at maayos ang agos ng ilog na ito, magiging masagana ang ani. Hindi magkakasakit ang mga halaman at lalo ka pang sisigla. Pero kung may bara ang agos, ang enerhiya ay naiipon at nagiging mapanirang Shaki, destructive key. Ang Nobyembre sa siklong ito ay parang malalim na paghinga bago matulog ng matagal. Ito ang panahon ng yin na enerhiya, tahimik, madilim, at sumisipsip. Ngayon, pinakamadaling tanggapin ng lupa ang ating mga intensyon at struktural na pagbabago. Ang paraan ng pagguhit mo sa lupa ngayon ang magdidikta kung paano ipapakita ng yang na enerhiya, ang aktibo at masiglang enerhiya, ang sarili nito sa tagsibol. Magtatrabaho tayo sa espasyo sa paraang mismong ang kalikasan na ang tutulong sa iyo para makakuha ka ng pinakamaraming ani. Simulan natin sa pinakamahalagang prinsipyo na madalas nalilimutan ng mga naghahalaman, lalo na kapag naghahabol ng bilis o efficiency. Ito ay tungkol sa hugis ng inyong kamang taniman at mga daanan. Sa kalikasan, halos wala kang makikitang perpektong tuwid na linya o matutulis na kanto. Laging paliko-liko ang ilog, may anggulo kung tumubo ang sanga ng puno at malambot ang kurba ng burol. Pero tingnan mo ang karaniwang hardin natin. Matitigas na parihaba, nakahanay na parang mga sundalo sa plaza. Sa Feng Shui, ang mahaba at tuwid na linya ay lumilikha ng epekto ng lason na palaso, poisoned arrow. Masyadong mabilis ang takbo ng enerhiya dito, nagiging agresibo ito, at para bang hinihiwa nito ang espasyo. Isipin mo na lang ang draft o malakas na hangin sa isang masikip na pasilyo. Komportable ba doon? Ang mga halaman mo, ganoon din ang nararamdaman. Kapag nagpaplano ka ng susunod mong taniman, subukan mong bilugan ang mga kanto. Gawing mas malambot, mas umaayon sa kalikasan, o bionic ang hugis ng iyong kamang taniman. Ganito mo ito isipin. Kung may tubig na umaagos sa iyong hardin, dapat ay dahan-dahan itong nilalampasan ng mga balakid at hindi ito bumabangga ng husto. Sa ganitong paraan, mananatili ang masustansyang enerhiya ng chi sa loob ng kamang taniman at makukuha ito ng mga halaman ng payapa at walang pagmamadali. Ngayon, lumipat na tayo sa pag-zoning at dito
Isang mahalagang kasangkapan ang tutulong sa atin ang tinatawag na Bagua Map. Ito ay isang energy grid na hinahati ang espasyo sa siyam na sektor. Bawat sektor ay may hawak sa isang partikular na aspeto ng buhay at konektado sa isang natural na elemento. Ilapat ang grid na ito sa inyong plano ng bakuran. Siguraduhing magkatapat ang ibabang bahagi nito sa inyong pangunahing pasukan. Magsimula tayo sa Timog Silangang Sektor. Ito ang zona ng kasaganaan o sa wealth. Ang elemento rito ay kahoy at pinalalakas naman ito ng tubig. Sa buwan ng Nobyembre, mainam na planuhin na rito ang pagtatanim ng mga halaman na nagpapahiwatig ng kasaganaan at tuloy-tuloy na paglago. Halimbawa, maglaan kayo ng espasyo rito para sa kalabasa, squash, o pipino para sa darating na taon. Ang mga halamang ito ay sadyang mabilis magbigay ng luntiang dahon at sagana sa bunga. Ang pagkakamali na madalas gawin dito ay ang iwanan ang sulok na ito na walang laman o tambakan ng mga tuyong sanga. Tandaan, ang tuyong pananim o sanga ay patay na enerhiya. Kung nais ninyong kumita ang inyong gulayan sa literal man or figurative na kahulugan, linisin agad ang timog silangan at lagyan ito ng compost. Ito ang magpapainit at magpapanatiling aktibo sa lupa sa buong taglamig. Isipin ninyo na parang naglalagay kayo ng pera sa bangko, sa isang deposit account. Magpatuloy na tayo. Ang timog na sektor ay ang lugar para sa kasikatan at reputasyon. Ang pangunahing elemento dito ay apoy. Ito ang pinakamalakas at pinakaaktibong bahagi sa enerhiya sa inyong lupain. Sa tag-init, ito ang pinakaarawan. Kaya't natural lang na dito itanim ang mga halamang mahilig sa sikat ng araw at mga matingkad ang kulay. Ang pulang sili, kamatis, at mirasol, bumiti sunflowers, ay tiyak na magiging masigla rito. Pero paano naman pagdating ng Nobyembre, kung kailan mahina na ang apoy? Ang kailangan ninyong gawin ay suportahan ang elementong ito. Huwag ninyong pabayaan na ang timog na bahagi ng inyong hardin ay maging putik at gulo pagkatapos hukayin. Kailangang i-mulch o takpan ang mga taniman gamit ang dayami o mga tuyong dahon na may matingkad na kulay. Ito ang magpapanatili ng init. Kung may pagkakataon kayo, magplano na magtanim dito ng mga bulaklak na may kulay pula o orange para sa susunod na tagsibol. Ang dapat ninyong isipin para sa sektor na ito ay isang naglalagablab na siga o bonfire na kitang-kita kahit sa malayo. Kung tatambakan ninyo ng basura o dumi ang timog na bahagi, huwag kayong magtaka kung ang mga nakamit ninyong tagumpay bilang hardinero ay hindi mapapansin ng inyong mga kapitbahay. Ang sektor ng Timog Kanluran, Southwest, ang siyang sentro ng pag-ibig, kasal, at pagsasama. Ang elemento nito ay lupa. Ito ang lugar para sa pagtatanim ng tambalan o simetrikal. Ngayong Nobyembre, kung nagpaplano ka ng mga taniman sa sulok na ito, siguraduhin mong magkakapares sila. Halimbawa, dalawang magkatabing graba, dalawang magkaparehong palumpong, o dalawang magkaparehong flower bed. Sa ganitong paraan, lumalakas ang enerhiya ng inyong ugnayan. Ang lupa rito ay dapat na matibay, maayos, at walang hukay o lubak. Kung balak mong magtanim dito sa tagsibol, spring, isipin mo ang mga halaman na mahusay mag-pollinate sa isa't isa o sumusuporta sa paglago ng kanilang katabi. Isang magandang halimbawa ang klasikong taniman na tatlong magkakapatid, mais, beans, at kalabasa. Gayunpaman, para mas mapalakas ang enerhiyang pangtambalan, mas mainam kung dalawang magkaparehong tanim ang magkatabi. Ang pangunahing pagkakamali rito ay ang paglalagay ng nag-iisang puno o ang tambakan ng compost na sumisimbolo
sa pagkabulok o pagkawala. Alisin ang lahat ng hindi kailangan at pantayin ang lupa. Isipin mong inihahanda mo ang perpektong patag na dance floor para sa sayaw ng dalawang magkasintahan. Ang silangan ay tinaguriang Family and Health Zone. Ang elemento nito, kahoy, wood. Ito ang sektor na sumusuporta sa lakas ng buhay ng buo mong angkan at syempre, sa kalusugan mismo ng iyong mga halaman. Dito, pataas ang direksyon ng enerhiya. Pagdating ng Nobyembre, kritikal na suriin ang kalagayan ng mga puno at matataas na palumpong sa sirkulong ito. Putulin ang lahat ng sangang may sakit at tuyo. Tandaan, kapag may punong may sakit sa health zone, nagdudulot ito ng negatibo sa buong hardin. Kung magpaplano ka ng taniman dito, mas bigyan ng prioridad ang matataas na halaman na umaabot sa araw. O kaya naman, mga gulay na mayaman sa bitamina tulad ng spinach, sibuyas, at sorrel. Sa Nobyembre, maglagay ng organikong pataba dito. Isipin mo itong sektor na ito bilang pundasyon ng iyong bahay. Kapag matibay ang pundasyon, siguradong tatayo ng maayos ang mga dingding. Narito ang isang karaniwang pagkakamali. Madalas, sa silangan inilalagay ng mga naghahalaman ang mga kalawangin na scrap metal. Mali ito dahil ang elementong metal ay sumisira sa kahoy. Kaya't agad-agad, tanggalin mo na dyan ang lahat ng bakal or metal. Ang sentro ng inyong lote, yan ang puso o ang tinatawag na tai chi. Ang elemento nito ay lupa. Dito nagmumula ang enerhiya na kumakalat sa lahat ng iba pang bahagi ng inyong bakuran. Ang pangunahing tuntunin ng feng shui para sa sentro ay dapat itong laging maluwag at bukas. Hindi dapat magkaroon dito ng mabibigat na istruktura, malalalim na hukay, o sobrang kakapal na mga tanim. Ang pinakamahusay na solusyon ay isang bukas na damuhan o kaya naman ay isang bilog na flower bed na nagsisilbing sentro ng pamamahagi ng enerhiya. Pagdating ng Nobyembre, tingnan ninyo ang gitna ng inyong hardin. Kung may nakatambak na lupa pagkatapos maghukay o kung nakalagay dyan ang luma ninyong drum ng tubig para ninyong binabarahan ang mismong pintig ng puso ng inyong lupa. Ayusin at patagin ang lupa. Kung magtatanim man kayo, piliin ang mga halaman na hindi masyadong tumatangkad at dapat may kulay dilaw o terracotta. Iyon ang mga kulay ng elementong lupa. Isipin ninyo na ang sentro ay parang plaza ng bayan. Kailangan itong malawak at bukas para makakalat ng maayos ang mga tao sa iba't ibang kalsada. Ang kanlurang sektor ay ang sona ng mga bata at pagkamalikhain. Ang elemento nito ay metal. Ang lugar na ito ang may pananagutan sa lahat ng bago, sa bunga ng inyong paggawa at sa anumang nais mong subukan. Kung mahilig kayong magtanim ng mga bagong exotic na halaman, dito ninyo ito planuhin. Gusto ng metal ang estruktura at kalinisan. Kaya dapat ang mga kama ng pananim sa kanlurang bahagi ay sobrang linis at maayos at baka may malinaw na mga gilid o bakod pa. Pagdating ng Nobyembre, tiyaking walang natitirang bulok na bahagi ng halaman dito dahil ang pagkabulok ay sumasalungat sa kadalisayan ng metal. Magandang ideya ring gumamit ng mga metal na arko o hoops para sa inyong mga mini greenhouse sa partikular na sonang ito. Ang visual na imahe nito ay isang laboratorio ng siyentipiko o workshop ng isang pintor. Dito nagmumula ang hinaharap. Kung nahihirapan kayo sa pagpapatubo ng mga buto, pansinin ninyo ang kanlurang sektor. Baka napakaraming kalat dito o kaya naman masyadong madilim. Ang hilagang kanluran ay ang sektor ng tulong at paglalakbay. Ang elemento nito ay metal din. Ang sektor na ito ang responsable sa tulong na nagmumula sa labas tulad ng magandang lagay ng panahon
walang peste, at suporta ng mga kapitbahay. Sa larangan ng paghahalaman, ito ang lugar ng mga kagamitan at makina. Ngayong Nobyembre, perpektong panahon na para linisin at isaayos ng perpekto ang lugar na ito. Kung may bodega kayo sa hilagang kanlurang bahagi, ayusin at linisin ito. Kiskisin ang mga pala, lagyan ng langis ang inyong mga pamutol, at itapon o ayusin ang lahat ng kinakalawang o sirang gamit. Ang kagamitan ay parang dugtong ng kamay ng hardinero. Ang paggalang sa mga stool sa sektor na ito ay nagdadala ng swerte. Kung magpaplano kayo ng taniman dito, magtanim ng mga halaman na di gaanong nangangailangan ng kalinga at matibay sa lamig. Sila ang mga pinakamatitibay na sundalo. Isipin ninyo na ito ang inyong likuran, ang inyong till. Kapag magulo ang likuran, hindi magtatagal ang prente. Ang hilaga, north, ay ang sektor para sa ating karera at landas ng buhay. Ang elemento nito ay tubig. Ito ang sektor na responsable di sa ating pangkalahatang paglago at pag-unlad. Ang tubig ay sumisimbolo ng pagiging malalim at pagiging madaling umayon, flexibility. Mas mainam na gawing paalon-alon ang mga kamang taniman dito para tularan ang agos ng sapa. Ang mga halamang mahilig sa tubig, tulad ng repolyo, pipino at kalabasa, ay siguradong magiging masagana sa bahaging ito. Ngunit, mahalagang tiyakin na hindi naiipon o nababarado ang tubig. Siguraduhing maayos ang drenadahe. Ang pagiging lubog sa tubig ng hilaga ay maaaring magdulot ng pagkaantala o pagtigil sa inyong mga gawain at negosyo. Tandaan din na ang elementong tubig ay salungat sa lupa. Kaya iwasan ang paggawa ng matataas na raised beds o kahon na taniman. Mas maganda kung ito ay nakalubog o nakahilera lang sa antas ng lupa. Isipin ang larawan ng isang sapa sa bundok na laging nakakahanap ng daan. Kapag hinarangan mo ang hilaga ng isang dambana ng basura, titigil din ang pag-usad ng lahat sa iyong lupain. Ang sektor ng hilagang silangan ay itinuturing na sona ng karunungan at kaalaman. Ang elemento nito ay ang lupa. Ito rin ang lugar para sa pagmumuni-muni at pag-iipon ng karanasan. Kaya naman, perpekto ito para sa compost pile. Tama ang inyong pagkarinig. Ang pagko-compost ay isang proseso ng transformasyon. Mula sa basura, nagiging ginto ito ng kasaganahan at pagkamayabong. Ito ang pinakamataas na anyo ng karunungan ng kalikasan. Ngunit tandaan, ang tambak na ito ay kailangang panatilihing maayos, may takip, at inaalagaan, hindi lamang isang simpleng tapunan. Ngayong Nobyembre, bigyan ng espesyal na pansin ang sektor na ito. Ihalo o baliktarin ang inyong compost at siguraduhing natatakpan ito ng maayos. Kung sakaling magtatanim kayo dito, ito ang perpektong lugar para sa mga perennial o halamang gamot, mga halaman na nag-iipon ng lakas at kaalaman sa loob ng maraming taon. Isipin ninyo itong parang isang aklatan kung saan ang nakaimbak ay hindi mga libro kundi ang kaalaman tungkol sa lupa at mga mineral. Ang malaking pagkakamali rito ay ang paglalagay ng maingay na rest area or palaruan ng mga bata dahil ang sektor na ito ay nangangailangan ng tahimik at payapang kapaligiran. Ngayon, dumako naman tayo sa pagiging compatible ng mga halaman ayon sa sistema ng 5 elemento. Bawat gulay ay may daladalang enerhiya ng isang partikular na elemento o stylus. Ang mga manghang na sili at sibuyas ay itinuturing na apoy at metal. Ang mga madaling tubigan na pipino at melon ay tubig. Samantala, ang mga root crops o lamang ugat ay lupa. Sa pagpaplala ng inyong taniman, isaalang-alang ninyo ang mga siklo ng paglikha at pagwasak. Halimbawa, ang tubig ay nagpapalaki sa kahoy. Ang kahoy naman ay nagpapakain sa apoy.
Ang apoy ay lumilikha ng lupa, ang lupa ay nagbubunga ng metal, at ang metal ay nagkokondensa para maging tubig. Dahil dito, huwag ninyong itatanim ang mga halaman ng apoy, tulad ng mga pula at maanghang, katabi ng mga halaman ng tubig, o yung mga mahilig sa basa, ng walang tagapamagitan. Ang gagamitin ninyong tagapamagitan ay ang elemento ng kahoy, tulad ng mga sariwang gulay o leafy vegetables. Kapag nagkaroon ng labanan ang mga elemento sa inyong taniman, ang mga halaman ay magsasayang ng enerhiya sa pag-aaway sa halip na gamitin ito para lumago ang kanilang bunga. Isang halimbawa ng pagkakasundo or harmony, maglagay ng kama ng gulay na may mga dahon na siyang kahoy na nasa pagitan ng mga kamatis na siyang apoy at repolyo na siyang tubig. Isang napakahalagang aspeto na madalas nating nalilimutan ay ang proteksyon sa hangin. Alam nyo ba, mabilis kasing tinatangay ng hangin ang ki o ang enerhiya, kaya hindi ito makatagal at makapanatili sa inyong lupain. Sa feng shui, tinatawag itong tinatangay ng hangin ng swerte. Pagdating ng mga buwan ng taglagas o sa panahon na nalalagas na ang mga dahon, tingnan ninyo kung saan nanggagaling ang matitinding ihip ng hangin. Kung ang hardin ninyo ay lantad na lantad, tiyak na wala kayong maaani. Kailangan yung lumikha ng tinatawag na sandalan ng silya. Ito ang proteksyon mula sa likuran or back support. Kadalasan ito ang hilaga o hilagang kanlurang bahagi ng inyong lote. Doon ninyo planuhing magtanim ng mga live hedge or maglagay ng bakod. Pero tandaan, huwag gawing semento o siksik na pader ang bakod dahil magdudulot lang ito ng mga pag-ikot o turbulence sa hangin. Ang pinakamainam ay ang picket fence o ang mga matitigas na palumpong nasasalain ng daloy ng hangin para lumambot ito at maging banayad. Isipin mo na parang binabalutan mo ng isang mainit na scarf ang iyong buong hardin, kombinasyon ng kulay. Oo, mahalaga ang kulay kahit sa taglamig o sa dulo ng taglagas. Ang lupa ay madalas na maitim at malungkot tignan, lalo na kapag paubos na ang taon. Sobra ito sa enerhiyang yin. Para mabalanse ito, kailangan natin magpasok ng elementong yang. Kulayan ng matingkad na kulay tulad ng pula, orange o dilaw ang mga pananda o tagak na ginagamit ninyo para sa inyong mga taniman. Gumamit din ng may kulay na mulch kung meron. O kaya naman, iwanan lang sa hardin ang ilang matitingkad na kalabasa na hindi naalis o magtanim ng palamuting repolyo, ornamental cabbage, na tumatagal hanggang sa pinakamalamig na panahon. Ang mga matingkad na kulay na ito ay nagsisilbing beacon o palatandaan para sa enerhiyang ki na umakit dito sa mga lugar kung saan magsisimula ang panibagong buhay sa darating na tagsibol. Isipin ninyo na parang landing lights ito sa runway para sa eroplanong magdadala ng probisyon, mga daanan at paligid. Nabanggit na natin na mas mainam kung pakurba-kurba ang mga ito. Ngunit pagdating ng Nobyembre, mahalagang tingnan natin ang kalidad ng mga ito. Ang putik, mga lubog, upahang tubig, at basag na baldosa ay nagiging harang o blockages sa daloy ng enerhiya. Ang chi ay dumadaloy kung saan dumadaan ang tao. Kung hindi ka komportable na maglakad sa daanan, hindi rin gugustuhin ng enerhiya na dumaan doon. Tabunan ang mga butas ng graba o lagyan ng mga tabla. Siguraduhin na ang pagpunta sa bawat taniman ay madali at komportable kahit umuulan. Ito ay sumasalamin sa madaling pag-abot ng iyong mga layunin. Kung para kang dumaan sa isang obstacle course, makarating lang, sa greenhouse o sa iyong taniman, ang aanihin mo ay makukuha mo rin ng napakalaking hirap. Ilustrasyon. Para itong mga ugat
or arteries sa ating katawan, kung ito ay barado ng kolesterol na siyang putik at dumi sa daanan, ang organo o iyong taniman ay mamamatay. Pag-iilaw. Kapag tag-ulan o taglamig, talagang nagiging limitado ang liwanag. Ayon sa Feng Shui, mainam daw na magdagdag ng artipisyal na ilaw sa mga madidilim na sulok ng hardin para buhayin ang mga ito. Siyempre, baka isipin mong malaking gastos ang paglalagay ng ilaw sa mga bakanting taniman. Pero sapat na ang kahit isang solar-powered na lampara sa dulong bahagi ng iyong lote para hindi matrap o mamuo ang enerhiya. Ito ang nagiging sentro ng hatak. Ang liwanag ay purong yang. Ang simpleng sinag ng ilaw sa gitna ng kadiliman ay nagpapahiwatig sa kapaligiran. May naninirahan dito, may buhay dito, at inaabangan ang tagsibol. Ito ay isang makapangyarihang psikolohikal at pang-enerhiyang angkla. Balansi sa elebasyon. Tingnan ninyo ang topografiya ng inyong taniman. Ang isang lupaing patag na parang mesa ay nakakabagot para sa enerhiya. Dumadaan lang ito at hindi man lang nagtatagal. Kung masyado namang hukay-hukay, ito ay nagiging magulo o kaotiko. Ang perpektong tanawin ayon sa Feng Shui ay inihahalin tulad sa isang komportabling silya. May mataas na sandalan sa likod, tulad ng mga puno o bahay. May patungan ng kamay sa gilid, mga palumpong, at may bukas na espasyo sa harap. Ngayong Nobyembre, habang nag-aayos kayo ng inyong raised beds o matataas na taniman, maaari ninyong artipisyal na likhain ang ganitong balanse. Paghalin-halinin ang matataas na kahon ng tanim at ang mabababang pwesto ng halaman. Lumilikha ito ng isang paborabling turbulensya na naghahalo sa enerhiya at nagpapakalat nito ng pantay-pantay. Isipin ninyo ang mga alon sa dagat. Nagdadala sila ng oksiheno at buhay. Pansinin ang inyong pasukan. Ang tarangkahan papunta sa inyong hardin ay ang bibig ng chi o enerhiya. Dito pumapasok ang lahat ng sigla sa inyo. Kumusta ang lagay ng inyong tarangkahan? Umaaray ba ito? Mahirap isara? Natatabunan ba ng mga tuyong dahon? Ayusin ito kaagad. Lagyan ng langis ang mga bisagra. Maglagay ng magandang karatula o kaya naman magkabit ng mga wind chime, kampanilya, upang ang bawat pagpasok ay may kaakibat na masarap pakinggang tunog. Ang tunog ay naglilinis ng enerhiya at nagtataboy ng masasamang espiritu o di kaya'y nagpapasigla lang ng pakiramdam. Kung nakabara o marumi ang inyong pasukan, baliwala na ang pagpaplano ng inyong taniman sa loob dahil wala namang panggagalingan ng sustansya na magpapalaki sa kanila. Dapat isaalang-alang ang mga kapitbahay. Tandaan, ang feng shui ay hindi nag-iisa. Malaki ang epekto sa iyong lupa ng mga istruktura ng mga nasa paligid mo. Kung ang kanto ng kamalig ng iyong kapitbahay ay direktang nakatutok sa iyong taniman ng strawberry, ito ay tinatawag na nakalalasong pana or poisoned arrow. Ang kanto na yan ay nagpapadala ng matalim na enerhiya, ang sha. Sa Nobyembre, makakapaghanda ka na ng proteksyon. Maglagay ng harang sa dadaanan ng pana na ito. Maaari kang gumamit ng rehas, panangga, o magtanim ng matayog na juniper sa tagsibol. Kung wala pa ang halaman, pansamantala ay pwede kang magbaon ng tulos at maglagay ng salamin o anumang kumikinang na bagay dito para maibalik ang negatibong enerhiya. Ito ay simbolo lamang siyempre. Protektahan ang iyong pinakamahalagang pananim mula sa panlabas na anyo ng agresyon. Paghahanda sa tubig sa bakuran pagdating ng taglamig. Ang tubig ay malakas na imbakan ng impormasyon. Masamang feng shui ang iwanang may tubig at nakabukas ang mga lalagyan sa taglamig. O saka, kalokohan din yan sa pisika dahil siguradong lamat o puputok ang bariles. Ang marumi at nakaimbak na tubig ay nag-iipon ng mabigat na enerhiyang yin
ang enerhiya ng kamatayan at pagkalugi. Kaya't siguraduhin na ubusin ang laman ng lahat ng bariles at itihaya ang mga ito. Kung mayroon kayong pond, maghagis ng isang pirasong troso para hindi masira ng yelo ang gilid. At syempre, alisin ang lahat ng mga nalaglag na dahon sa ibabaw. Ang malinis na tubig o ang tamang pagpapanatili nito ay garantiya na pagdating ng tagsibol, ang ating mga emosyon na kinokontrol ng tubig ay magiging malinis at positibo. Isipin na para kang nagtatakip ng garapon na puno ng malinis na enerhiya para sa tagsibol. At sa huli, ang pinakaimportante sa lahat ay ang iyong intensyon. Gumagana ang Feng Shui kung saan may kasamang kamalayan. Kapag nagpaplano ka ng iyong mga taniman ngayong Nobyembre, huwag mo itong gawin ng parang obligasyon lang. Lagyan mo ng kaisipan ang bawat kilos. Habang iginuguhit mo ang plano, isipin mo na agad kung paano ka mamumulot ng makatas na kamatis diyan. Kapag naguhukay ka ng lupa, pasalamatan mo ang lupa para sa nagdaang season. Ito ang tinatawag na pagbibigay diwa sa espasyo. Nararamdaman ng lupa ang pagtrato ng nagmamay-ari. Kung gagawin mo ang lahat ng may galit sa lamig at pagod, hihigupin ng lupa ang lahat ng negatibong iyon. Gawin mong isang ritual ang pagpaplano. Magtimpla ka ng tsaa, kumuha ka ng magandang papel, at mangarap ka. Ang enerhiya ay sumusunod sa iyong iniisip. Kung saan mo itututok ang iyong atensyon, doon dadaloy ang ki... Aba, iba pala to, ano? Lumabas, ang hardin pala natin ay hindi lang simpleng serye ng mga taniman. Isa itong komplikadong buhay na organismo na humihinga at nakadarama. Sa pag-apply mo kahit man lang ng ilang tip mula sa listahan natin ngayon, tulad ng pag-ikot sa mga kanto, paglilinis sa wealth area mo, o simpleng pagkukumpuni ng maliit na gate, mapapalitan mo na agad ang vibration ng iyong bakuran. Ang pinakasentro ng ideya, huwag mong kalabanin ang kalikasan. Makisayaw ka lang sa ritmo nito. Hindi katapusan ang Nobyembre. Ito ang tahimik at maingat na pagsisimula ng iyong malaking tagumpay. Maraming salamat sa oras na inilaan mo sa amin. Kung nagustuhan mo ang ganitong pananaw, mag-subscribe ka na, i-click ang notification bell at mag-iwan ng like. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Napansin mo na ba na sa ilang bahagi ng iyong bakuran ay ang bilis tumubo ng mga tanim, parang kabute, pero sa iba naman ay basta na lang nangangamatay ng walang dahilan? Isulat mo sa comments ang mga obserbasyon mo. Gumawa tayo ng mapa ng misteryo sama-sama. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.